Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Janeline Espiritu. Ma'am, kailan po kayo dumating dyan sa May Riyadh? December 2022 po. 2022 pa. Okay. Apparently, yung agency ninyo, nagsarado na pala. Oo nga daw po. Okay. So wala na po kayong nakakausap sa kanila? Wala po sir. Okay. Pero yung kontrata nyo po, Madam, hanggang kailan po yon? 2 years contract lang po. Nung natapos po yung 2 years contract po, sabi ko po, i-renew ko po yung susunod na kontrata. Okay. Kaso hindi po ako i-renew. In other words, ma'am, parang nagsosolo na talaga kayo dyan. Wala na kayong makapitan in case na may mangyari po sa inyo. Ngayon ko nga lang din po nalaman sir, Okay. na wala na pala yung agency ko dyan sa Pinas. Opo, no? Asan po kayo ngayon? Yung employer po ba ninyo nung pinadala nung agency, yun pa rin yung employer nyo hanggang ngayon? Opo, andito pa rin po ako sa dati kong amo. Okay. At tapos nabanggit kanina ni Rio, meron na rin kayong mga nararamdaman. Opo, sir. Opo, Ngayon po araw-araw pong dumudugo na po yung ilong ko palagi. tapos nabanggit din ni Rio, hina-high blood. Yes. So wala pa po kayong any check-up, Opo. Ma'am Janeline? Wala po sir. Alam po ba ng employer ninyo, ma'am, yung medical condition po ninyo sa ngayon? Ayun nga po sir, pag dadalhin po ako sa doktor, sasabihin po niya lagi na sarili kong pera daw. Ma'am, sabi po ninyo, no, nabalitaan nyo lang dun sa kasamaan ninyo. So, ibig bang sabihin, Opo. marami pang mga ibang Wala po. OFWs, itong agencies na ito, na hindi aware o di kaya wala ng agency na pwede nilang kapitan at any time. Opo sir. Ang kahilingan nyo po ngayon, ma'am, is maibalik na rin po kayo dito sa Pilipinas. Opo sana sir. Kaso po yung gusto ko pong umuwi, sabi ng amo ko, kailangan ko pa daw bayaran yung internet ko ng 3 taon. Sinisingil ka. Bago ako pa uwiin. Saka yung pinapadoktor niya sa akin, nung nagkaroon po ako ng UTI, hindi ko po hawak yung passport ko din, nasa amo ko rin. Nasa amo nyo rin. Okay. Kasi ang nakikita kong objective ng amo nyo po dyan, Ma'am Janeline, is aalilahin kayo. Okay? Hanggat alam niya na hindi nyo naman talaga mababayaran yung kung anumang utang. And I don't think na utang yung nangyari doon kasi in the first place, they have certain obligations. Opo, sir. Patungkol yung internet, my goodness naman itong mga employer at yung agency. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, Attorney JB. Ano pong pwede nating maitulong po, Attorney Sherry? Okay, so dahil nga po na-verify din namin yung kanyang Philippine Recruitment Agency po is suspended as of November 2023 pa po. Okay. And then wala nakalagay po na nag-renew po ng license, no? And then because of that po, anyway po, kino-ordinate na rin po namin ito sa MWO Riyadh. We're just waiting for the feedback kasi po ang mangyayari po, ang magko-coordinate na po mismo po sa kanyang employer po ay ang ating MWO po. Okay. And then of course kung syempre na-negotiate po muna natin na idalhin po siya sa ating MWO. Ngayon kung matigas po yung ulo ng employer at hindi mag-cooperate po, of course, Attorney JB, obligasyon kasi na employer na ipagamot din siya dahil Yes. as mentioned po dun sa fact is meron po siyang nararamdaman. Obligasyon po nila. Second, yung issue naman po dun sa Wi-Fi. Depende po ano po ba nag-iusapan nila kung free Wi-Fi naman po yan sa bahay. So, yan po yung mga issues na i-trash out po pag dinala po siya sa MWO. No, kasi bakit po binababayaran yung internet access? Okay. Ganun po siya. And yung lahat po ng mga claims niya po. Pero give time lang po, Attorney JB, dahil of course, actionan po muna po ng ating MWO Riyadh yan at kakausapin ng employer. But we will assure you po na yung request po kasi since 2021 pa siya dyan, Attorney JB, no? Para nag-extend lang siya. Yes At po. i-check din namin kung pina-verify ba ng employer yung kanyang extended contract po sa MWO or not. So Okay. yun po, yung mga hakbang na gagawin namin, Attorney JB, para makauwi na po si Ma'am Janeline. Opo, ayan po. That's very good to hear po, no, Attorney Sherlyn Malonzo. Pero kanina, no, na-disturb lang ako doon sa narinig ko na eto palang agency niya is hindi lang basta nagsara. Apparently, suspended. Yes po. So, is Yes it po. suspended kasi meron na silang nakumit na any violations at Attorney Sherry? Yes po, ganun po siya, Attorney JB.
So pag suspended po, ibig sabihin, meron ng decision po talaga, na-decide na po dun sa DMW. Disciplinary action po yan. Ibig sabihin, it could be other workers po or worker na dineploy nila. Na nagreklamo po at nanalo po yung ating OFW. Okay. Well, if that is the case po, siguro, Attorney Sherry, mabuti na rin if kunin na rin natin yung listahan ng mga i-deploy nitong suspended agency na ito kasi baka meron pang ibang mga OFWs na in the same situation as kay Ma'am Janeline Espiritu and now na nangangailangan sila ng tulong at dahil suspended yung kanilang agency, wala silang malapitan. I-verify po namin to sa Department of Migrant Workers, no? Kasi po ang regulatory powers po, no, or functions over disciplining this recruitment agencies, whether local or abroad, and even the employers po, falls within the DMW jurisdiction po. So ipapacheck ko lang po sa adjudication nila po. Yes po, no, Attorney Sherry. At ipapasuyo na lang din po namin siguro while the MWO ay makikipag-communicate dito kay Ma'am Janeline Espiritu. Siguro, Attorney Sherry, tingnan din natin kasi parang nagiging urgent kung araw-araw yung nose bleeding nitong si Ma'am Janeline Espiritu. Yes po, rest assured, Attorney JB, we always treat naman po every case as urgent po and important. Ayan, thank you. Thank you po Attorney Sherilyn Malonzo. Paki-monitor na lang po yung sitwasyon ni Ma'am Janeline Espiritu. Yes po, Attorney JB. Ma'am Janeline, eto po narinig nyo naman po, nakausap na natin si Attorney Malonzo. Yung agency nyo pala, hindi lang basta nagsara, suspended. Ibig sabihin, meron nang nakita ng mga violations. Yan po ba, hindi nakarating po sa inyo, Ma'am Janeline? Wala po. Ibig sabihin, kung hindi nakarating sa inyo, etong agency na ito, kailanman hindi rin nangangamusta, hindi hinihingi ano ang update, kamusta yung kalagayan nyo dyan sa employer. Walang ganun. Wala, sir. Talagang pinabayaan kayo at ngayon na nangangailangan kayo, hindi na mahagilap, kasi nga, sarado na. Opo, wala man lamang nag-inform from the agency dito sa mga OFW, tama kayo attorney, na baka hindi lang po si Ma'am Janeline ang nakakaranas niyan, kundi pati na rin po yung ibang na-deploy na Correct. OFWs. Baka ilan yan? Baka 100 na mga OFWs Tama po, yan. attorney. Kawawa lahat yan. Okay. Pero ganun pa man, no, Ma'am Janeline, pinapakita na po natin yung listahan ng mga iba pang kasamahan po ninyo dyan. Pero rest assured po i-coordinate na po ni Attorney Sherilyn Malonzo sa DMW or the MWO rather. Sila po ay magko-coordinate, kukunin ka po dyan sa employer po ninyo. Okay? Okay, sir. Thank you po, sir. Ayan. Ma'am Janeline, stay ka lang sa linya. Kakausapin po kayo ng staff namin sa kabilang booth at kukunin po namin yung information nyo para i-monitor po kayo. Maraming salamat po Ma'am Janeline sa tiwala kay Idol Rafi. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag Okay, so ito na ma'am, kasama natin ngayon si Ma'am Janeline. Una sa lahat ma'am, welcome back po sa Pilipinas. And behalf of Senator Rafi Tulfo, kami po ay nagagalak na kayo po ay nakauwi ng ligtas dito po sa ating bansa. Kumusta po ma'am? Kabado pa rin. Thank you po sa Rafi Tulfo dahil po nakauwi po akong ligtas. Kumusta ba ma'am? Mahirap ba naging sitwasyon nyo to? Opo. Mahirap po kahit po pagod para po sa mga anak. Hindi na kaya. Pero dahil po sa gano'n na nangyari sa ginawa ng amo ko, humingi po ako ng tulong sa inyo kay Sir Rafi Tulfo. Ano ba ang ginawa nitong amo nyo ma'am na talagang sukdulan na at hindi nyo na talaga kinaya? Halos ma-stress na kayo, dumugo na halos ang ilong nyo sa health po ninyo. Ayun po, sa totoo lang po, yung huli po, yung amo kong lalaki po, yun po yung naging dahilan na rin kung bakit po ginusto ko na rin pong makauwi sana. Ano pong ginawa sa inyo ma'am? Muntik po akong gasahin. Po nung time po na yun ma'am, naglilinis po kasi ako ng CR nun. Tapos nung wala po yung asawa at mga anak niya,
Ayun po. Doon po siya nag-ano sa akin na ayun, nagpalinis po ng ang ari niya. Sa takot ko din po, nagawa ko po yun, na-shave siya, tapos and then, nung natapos po yun, ma'am, Pinalinis niya sa'yo yung ari niya? po, Bakit daw? Paano nagpa-shave siya sa akin, ma'am, pero may hawak siyang gunting nun. So pag di mo daw ginawa, sasaksakin ka. Hindi ko lang alam, ma'am, So meron siyang hawak na kutsilyo. gunting. Gunting, panakot, pag hindi mo ginawa. Tapos nung ma-shave ko, sabi niya, subok ko daw yung ari, pero ang ginawa ko, ma'am, tumakbo na lang po ako sa kwarto ko, nagsara. Yun po. Nung time na yun, nag-chat po siya sa amin na okay lang sana sigawan siya araw-araw ng amo niyang babae. Pero yung nangyari sa lalaki niya, hindi na po talaga niya kaya. Takot na po siya, hindi na po siya nakakatulog. Hanggang wala na siyang ganang kumain. Ang gusto lang na makauwi ng ligtas. Yun po yung prayer po namin na sana may tumulong sa kanya, sana makaligtas siya sa mga sakuna doon sa amo niya. Yun po, napakabuti po ng Panginoon kasi talagang sa church po namin, talagang dinulog po namin yung panalangin niya. At doon nga po na sinagot po yung prayer, nga kayo po yung ginamit ng Panginoon para siya po ay matulungan yung aking hipag. Ano kung gusto yung sabihin kila ate na hipag mo, ma'am, na tumulong sa'yo, pumunta sa programa ni Senator, at finally, na isa katuparan nila at ikaw ay nakauwi na po? Malaking pasasalamat po sa mga ate ko dahil kahit malayo ako, nandyan sila lagi. Salamat. I love you. Thank you, Lord. Kasi ma'am, Thank you, Lord. di na baling magutom ako. Di na baling maulanan ako. Basta makapila lang ako kay Tulpo. Lahat ng sakripisyo po naming maghipag. Ito na po yun. Kasi ang iniisip po namin, di na baling wala kaming pera. Basta kahit nasakto lang yung pamasahe namin na papunta dito. Tiniis po namin yun para lang po magawaan po ng paraan na may Makauwi uwi po siya siya. ng ligtas talaga. At saka, pasalamat din po ako doon sa mga taong umalalay rin po agad sa akin. Doon po ako na touch kasi agad-agad po na inaksyonan nila yung tugon ko na makauwi yung hipag po namin. Again, ma'am, maraming salamat po sa tiwala ninyo sa programa, ma'am. And hindi naman po tayo nabigo, dahil kasama na natin si Ma'am Janilyn. Lord, palakpakan po natin ang wanted sa radyo po. Ayan, syempre, lalo na sa pamumuno ni Senator Raffy. So, ma'am, sana ay etong luha ninyo ay mapalitan na ng saya. Safe na po kayo ngayon dito, ma'am. At kung ano pa man po ang may tulong ng programa at ahensya natin tulad ng OWA at DMW, asistehan namin kayo, ma'am, para po kahit papano, meron kayong, mapanimulan dito po sa Pilipinas. Ngayon, ma'am, anong nasa isip niyo? Babalik pa ba kayo ng ibang bansa or papahinga muna kayo? Papahinga po muna, ma'am. Papahinga muna. Okay. Nabigay ba yung huling sahod nyo sa inyo, ma'am? Nabigay naman. Okay, so naibigay naman. So yun na lang ang talagang ginusto nyo na lang makauwi na. Tama? Yes, ma'am. Sir Raffy Tulfo, thank you po. Thank you po, Sir Raffy. Thank you po. Senator Raffy Tulfo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya ay. So ma'am Kate, based po sa inyong pag-interview kay Ma'am Janilyn, ano po ang maaari nating maitulong pa sa kanya, and ano rin ang maaari pa nating maitulong especially sa health po niya dahil meron din po siyang concern sa kanyang medication po. Ma'am, yun nga po, nabanggit din po ni OFW kanina na siya ay nakatapos ng 3 taon, lagpas na 3 taon sa kanyang amo. Subalit habang siya ay nagtatrabaho, hindi naging maayos yung kanyang sitwasyon na kung saan dahil din doon, nagkaroon siya ng problema sa kalusugan. Kaya din po siya ay humingi ng tulong na mapauwi. So sa ngayon, gagawan po natin siya ng referral para po maagaran
maipa-check up po siya. At humihingi rin po siya ng tulong para sa panimula. So ito po ay co-coordinate po natin sa regional office para po doon sa pag-avail niya po ng Balik Pinas po. And other OWA programs po, i-discuss po natin sa regional office para ma-assistihan po siya. Sa ngayon po, hahandugan po natin siya ng financial assistance. Ito po ay makakatulong sa kanya bilang panimula, pero tulad po na nabanggit ko, bukod pa po yung sa regional office po. Ito po ay nakakahalaga ng 10,000 pesos po para po kay ma'am. Thank you. Nandito ang OWA para po tumulong po sa inyo. May mga regional office po tayo. And dito po sa central office, dito po sa Pasay, pwede po kayong magsadya para po dumulog doon sa tulong na kailangan. Kung kailangan po ng repatriation, ay handa po kami. Nandito po kami para po asistehan doon sa pag-request ng repatriation po. Salamat po data, anak ko na po. Hindi yung binabayan na po, anak ko. Ay, nasalamat po sa inyo. Kung nawala kayo, hindi nakauwi itong anak ko. Ay, salamat sa Panginoon. Salamat po. Nakauwi na itong anak ko po. Salamat po. Salamat po. Sir Tulfo. Salamat po. Akala namin hindi na makauwi. So, Nay Erlinda and Tatay Pedro, ito na po ma'am si Ma'am Janeline. At Nay, ang mahalaga sa programa ni Senator ay may uwi natin ng maayos si ma'am. At ito na po siya, ligtas po. At naihatid natin dito sa inyo sa Nueva po. Maraming salamat po. Anong masasabi nyo, Nay, sa pinagdaanan ng anak nyo nung inisip nyo nun, Nay, nung naisip nyo na nahirapan na siya doon? Tapos kung ano-anong ginawa pala nung amo niyang lalaki. Katulog. Ano, ma'am? Hindi na ako nakakatulog mula nung inano kayo. Nung in-interview nyo, hindi na ako nakakatulog. Kasi nakikita ko yung itsura niya sa Kaya yun. Nabalitaan nyo na yung ginawa pala nung amo niyang lalaki sa kanya? Po. Hindi nyo pa alam? Naku. Hindi. Pero yung mga nangyari sa kanya po doon, yung na-stress na si ma'am, tapos nagsumbong na siya sa inyo. So kayo naman, Tay, anong masasabi nyo po na nakauwi na po ang inyong anak? Salamat. Salamat po. Hindi akong masasabi. Naka-uwi. Salamat din. Laking tulong na nasa inyo yun sa amin. Kasi mag-isa lang siya na anak ko na babae, madam. Tapos siya pang bunso. Kaya yun. Ilan ang anak nyo naman? 4, madam. 4. Tapos bunso pa Opo. si ma'am. Pero ito na. Nagsasakripisyo nga dahil yung mga anak niya ay ganun naman pala ang niya doon, sitwasyon niya. Ang akala namin nung una, maganda ang ugali ng mga amo niya. Yun pala nung ito na. Saka lang nalaman na ganun pala ang ugali yung mga amo niya. Hanggang umabot na yung tulong sa inyo. Patulong sa inyo. Kaya maraming salamat talaga sa inyo at saka sa Panginoon, madam. Hindi namin makakalimutan yung tulong niyo sa anak ko. And syempre ngayon kasama naman natin ang dalawa pang mga kuya ni Ma'am Janeline. So sir, ano masasabi ninyo? Nandito na ang kapatid ninyong bunsong babae at ligtas po sa tulong po of course ng ating ahensyang OWA, DMW and of course Senator Raffy Tulfo. Yan lang po ang pinapanalangin ko sa Lord na yung sinasabi kasi ng kapatid ko. Kasi ayaw yung asawa ko, yun yung pinagsasabihan niya. Tapos sinasabi naman ng asawa ko na ganito, sabi niya. Lagi ko na lang pinagpipray sa Lord na sana makauwi na. Maraming salamat, Lord. Pati na rin kayo, Raffy Tulfo. Maraming salamat din po kay Raffy Tulfo sa mga staff niya. Lahat po ng tumulong po dito sa kapatid ko
Laking pasasalamat po namin kasi hindi po namin alam kung ano po yung gagawin po namin. Kasi po kami mahirap lang po. Kami talaga po is walang-wala po. Ngayon po is ang problema po, pera talaga. Siya po, kailangan niya po yung tulog, kami wala po. May sarili po kaming pamilya. Sa pamilya po lang namin, kulang pa yung kinikita namin. Kaya Sir Rapi Tulfo, salamat po sa nagawa po sa amin, maliit man pong bagay, laking-laking bagay po. Yan po ang saludo po kami sa inyo, sir. Sa lahat po ng staff niya, lahat po ng tumulong, na bumubuo rito. Maraming salamat po. Ating salamat, tanakaawid ka, ating arudan, paulit-ulit, kadaitan, Sir Rapi Tulfo, salamat po. Naiuwi niyo po yung kapatid ko na buhay po. Pagkakalam po namin is siya po hindi na makakauwi po, ganun is yung po, hindi na po kami nakakatulog. Sir Rapi Tulfo, saludo po kami sa iyo. Sa inyo po. Sa inyo pong lahat. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang Okay, ito na Ma'am Johnny Lynn. Kanina po ay nagbanding kayo kumain. Kumusta ma'am? Nabusog po ba kayo? Busog na busog, ma'am. Ayan. And of course, kasama natin right now yung dalawang binata ni Ma'am Johnny Lynn. Anong name mo, kuya? Razel Mabaga po. and Raver dyan po. So, gaano mo katagal ma'am di nakita itong dalawa mong anak? 3 years and 9 months, 3 ma'am. years. So, ngayon mo lang ulit sila nakita. So, sila kuya, yan na sila. Anong masasabi mo na nandito ulit si mama, nakita niya kayo at alam natin na grabe ang pinagdaanan niya sa ibang bansa. Anong gusto mo sabihin kay mama? Thank you, mama. Nakauwi ka na. Thank you po kasi nakauwi po siya ng safe. Thank you po, Sir Rapi. Thank you po, Sir Rapi Tulfo. Sir Rapi Tulfo, maraming salamat po dahil ako po ay ligtas na nakauwi. At ngayon po ay kasama ko na po ang aking pamilya. At sana'y maraming pa po kayong matulungan na OFW na kagaya ko. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Sir Rapi Tulfo. Thank you, Sir Rapi Tulfo. Salamat sa